So ayun mga idol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back to my channel. Muli tayong mamamana, kasama ko si Idol GP. Yung mga maliit lang na pana yung dala namin. Yan yung dala ni Idol GP 70 cm. Kasi ano, malaki pa yung alon, kaya hindi mo na kami gagamit ng malaking pana, yung maliit lang. Try kami. So unang ano natin to, unang pamamana, pakalipas yung bagyong Wilma. Sana wala nang walang masyadong malakas na agos. Tapos may na sana, may linaw na. Sana hindi na gaano malabo. So antabay mga idol kung ano yung mahuli namin. Dito lang kami, sakop lang na barangay Punta Maria ng Borongan City. Dito lang kami bababa. Dito kasi maliit yung alon. Di tayo makakababa doon sa may malaking alon. At dito mga idol, pakababa natin agad tayo dito, nagload ang ating pana. At ito yung unang buhay na mano natin, unang nagpakita, isang pile fish o salimpawod naman ito kung tawagin sa lugar namin. Masarap din to sa paksiw, lalo na pag ginagataan. Buhay naman natin pile fish. Paksiw. At dito sa pangalawang dive natin mga idol, nandito na kami ni Idol GP sa may Sapaw. Ito yung area na may malalaking alon, kaya nahirapan na kami dito maghunting. Dito muntik akong kalad ka rin dito ng malaking alon. Yan, papansin nyo, buti at nakahawak ako ng mahigpit dito sa batok. Dito may nakita sana akong peacock grouper, kaso napakailap, hindi ko napana, agad kumaripas. Kaya naghanap na tayo ng ibang mapapana. Buti at may nakita tayo ditong grupo ng mga ilak at lumapit yung isa sa kanila, kaya ito yung ating napana. Yun, salamat. Dito nga pala mga idol, habang namamana kami ni Idol GP ay may lumapit sa amin, yung pala si Bro Bin, kapwa natin espero. Salamat. Ilak. Nagkakaroon ng bali na, no? Magkano ka titan ba, baw? Magkano ka at? Bumubura man. At sa dive natin ito mga idol, ito yung spot na masasabi ko ito yung pinakamahirap na spot na sinisilip ko, gawa ng sobrang layo pa ako dito na bumababa talaga at gumagapang. Kasi yung pistuhan ng isda doon sa unahan nasa taas lang. Kaya kung malapit ako na magdadive, makikita tayo ng isda, mahalata. Kaya ito talaga yung pinakamahirap na spot ko. Malayo pa talaga ako dito na bumababa. Pansinin nyo mga idol, andun yung isda, nasa taas. Kung malapit tayo dyan na nagdive, nakita na tayo nyan. Dito mga idol, yung isang ilak sana yung target ko, pero may nakita ako dito sa right side natin. Primerang klaseng ilak, salamat. Ito yung pana ko. Salamat Lord. Ilak. Ilak ko na primerang klase. Salamat. At dito may napana pala akong tribali, kaso di natin na-videohan. Pasensya na kayo mga idol, biglaan kasi to. Nasa likod kasi natin to, buti at napansin ko paglingon ko, kaya agad ko na pinana. Bigla na. Hindi na doon klay, inakanaklo yun.
Ah, salamat. Para tayo tribali. Kinabahalon. Wala, grabe. Okay, another dive naman po tayo mga idol. Dito sobrang galaw ng tubig sa ilalim. Kaya, pakahirap din maghunting pag ganito yung sitwasyon. May malalaking alon. Bali, nandito ako sa may mga pistuhan ng ilak. Kung sa bagay, pag panahon talaga ng amihan, mga ilak talaga yung sumasampa dito. Yun, salamat at tinamaan din natin. Muntik pa itong di tamaan na yan, napataas yung ating patama dahil sa sobrang galaw ng tubig. Ay, salamat. Tinabangan din natin. Pagkagalaw ng tubig sa ilalim. Lalaki ng alon. Dito another ilak na naman mga idol yung ating nakita nandun sa unahan. Kaya ito yung dinidiskartehan ko. May pagka mailap na rin yung ibang ilak dito, gawa ng sanay na to sa atin. Ilang beses na natin to na encounter. Kaya tiyagaan lang talaga dito sa paghihintay. Dito may napansin ako dito sa may right side natin. Dito ko inabangan. At sa pagtsatsaga natin maghintay mga idol, finally may naawa din sa atin, may lumapit na isang ilak. Yun, salamat. Mga primerang klaseng ilak or danoy yung napana natin. Ito yung tinatawag sa amin na bulirawon. Napakataba na isda. Salamat Lord. Another ilak. At dito, another ilak na naman. Bali, dito pa rin ako sa biyak na ito na napanaan natin ng ilak. Bali, dito ako sa may kabila. Tumisto. Ito may dalawang ilak na lumapit. Yun, salamat. Salamat. Another ilak. At pagkatapos ko maganting doon sa may mababaw na parte, doon sa may mga ilak, pumunta na ako dito sa may mga bahura. So nagbakasakali na tayo kung may laman na. Medyo nahirapan nga lang ako hanapin ang bahura na ito, gawa ng may pagkamalabo sa banda taas. Buti at natagpuan natin to. Bali, pagitan ito ng dalawang bahura. So marami na tayong video dito. Dito ako nakapana ng malaking luba sa mga previous video natin. At dito habang pababa ako may napansin akong bluefin tribali. Kaya nagmadali na ako dito na pumisto. Sinamantala ko kasi na natago yung isda. Kaya nakalapit tayo dito. Dito, finally lumapit din. Yun, salamat. Napakaswerte natin. Nakadalawang tribali na tayo. Ay, salamat Lord. Bluefin tribali. Dalawang tribali na tayo. Yung isa hindi natin nakuna ng video. Biglaan kasi yun. Salamat Lord. So nandito pa rin tayo mga idol, nagdadive sa may mga bahura. Nasa taas pa lang ako, may napansin na akong grupo ng mga ilak, kaya agad ako dito bumaba. Bali, balak kong i-drop shot itong ilak na ito kasi parang maamo. Kaso nga lang habang pababa tayo ay
Palayo naman ng palayo yung isda, na-prank tayo nito. Kaya sinubukan ko pang sundan yung isda, baka sakali dito bumalik. Kaso nga lang, pagtingin ko dun sa unahan ay wala. Hindi na nagpakita, kaya lumipat tayo ko ng pisto. Dito na ako sa may left side natin. Dito ako nagpisto kasi marami yung ilak na nakita ko kanina. Ayun, may isang nagpakita. Kaya dito na ako nag-abang. Dito finally may lumapit din, dalawa. Ayun, paano natin yung isa. Salamat. Primerang ilak na naman o danoy. Danoy kung tawagin sa amin to mga idol. Sa Burungan. Masarap din na pangsabaw. Ay, salamat. Ilak. Karamihan ilak yung laban sa mga spot natin. Salamat mga primerang klase. Okay, another dive naman po tayo mga idol. Dito pa rin tayo sa may mga bahura. Ito yung bahura na may maraming biyak na bato. Medyo nakakatakot to sa mga baguhan. Kasi nga may madilim yung mga butas. Minsan iniisip natin na baka may ano sa atin. May biglang sumunggab. Pero wala naman mga idol. Sa mga baguhan, siyempre pag hindi ka sanay sa mga ganitong area, nakakatakot. Pero tayo, sanay na tayo dito, kaya normal na lang sa atin to. Dito pag silip natin mga idol, may napansin akong oriental sweet lips na nagpapaikot-ikot. Kaya ito yung tinimingan natin. Kaso hindi natin napana yung unang pag-ikot. Kaya ito, another. Sana mapana natin to. Ito napakaganda ng pesto, kaso hindi bumuka yata yung natin. Copper, sayang. Nakabunot lang. So idol, bali magpapaalam na tayo sa kanila na idol Jeep at sa Ibro din. Bali natawid tayo doon sa Maynapla para malapit lang tayo sa pag-uwi. Kasi kung sasabay tayo sa kina Bro din, malayo tayo yung malayo yung lalakarin natin. Dadaan pa tayo sa airport. Andan si Idol GP. Idol GP! Karayo. Yan si Idol GP. Maraming huli si Bro Ben, si Idol GP. Ano pa, hindi tayo makita. Idol! Makapan ka din. Okay, good luck. Yan na ka man. Ingat na lang. So yun mga idol, balik pumagili na tayo. Salamat, naka-jackpot tayo ngayon. Huli tayo ng dalawang tribali, tapos mga ilak. Yung huli natin. A few moments later. So ayan mga idol, dito na tayo sa bahay. Ayan. Salamat. Nabiyayaan tayo ngayon. Nakabawi tayo. Manahuli natin. Nakadalawang tribali tayo. Ito hindi natin ito nakakuha ng video. Pasensya na kayo. Ayan, babanatan na naman tayo ng pag nakita na naman tayo ng pag nakita na naman to ng basher natin, sigurado babanatan tayo. Minsan kasi iniisip niya na baka nilagay lang sa pana natin, pambihira. Kasi biglaan talaga to. May mga pagkakataon talaga na biglaan yung isda, kaya yun ang nangyayari. Bali yung mga lang talaga yung makakarelate niyan, yung mga kapwa natin mangingisda na mamana, lalo na yung nagdadala ng camera. Kasi once na bigla yung isda na pagsulpot, pag nag-open ka ng camera, ilang segundo pa yan. Siyempre sa dagat, sa ilalim ng dagat, ang segundo, bawat segundo ay mahalaga. Lalo na sa isda, hindi natin alam na biglang kakarepas yung isda. Kaya minsan di tayo nakakahuli sa kagustuhan natin ng video. Yan, ilay natin. Mga pambinta natin.
Yan, 2 kilo and 600 grams. Sulit. Ito naman yung Bluefin Tree Valley natin. Ito na video natin to kasi nasa biyak na bato to. Paboritong spot natin. Yan. 2 kilos and 350 grams. Bayan na natin to. Kung magkano yung may binta natin. Parehas lang din naman ang mga presyo nito. Yan, 5 kilos na. 5 kilos na yung dalawang tribali natin. Ito naman yung ilak. Maganda ngayon yung ilak natin. Puro primerang klase. Yan, may 1 kilo. 1 kilo and 300 grams. Pambinta. Yun lang yung nabinta natin kasi itong tatlong ilak, ulam na natin to. Para kasi hanggang bukas ng umaga. Bali, yung pambinta natin, 7 kilos and gawin na lang natin yan 250 grams. Sigurado na may 1,000. 200 per kilo. Bali, ito naman yung pang-ulam natin. Pang-ulam. Ayan. 1 kilo. May 1 kilo and malapit na mag 750 grams. May 8 kilo din tayo sa kabuuhan. Bali yung kikitain natin dito sa 7 kilo and 250 grams. 200 per kilo. Yun, may 1,450 tayo. Napakalaking blessing na mga idol. Salamat. Nakabawi tayo ngayon. Ilang araw tayong tambay. Gawa ng ilang araw din dito nag-standby yung bagyo. A few moments later. So yun mga idol, bago magtapos yung ating video, flex ko lang itong ating pana. Kasi may isang butihing viewers tayo na nag-request. Ayan. Nag-request si Idol Archie Kapasag. Yun, shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa pag-request. Bali, gusto niyang makita yung setup natin sa ating SG na ginagamit. O pana. Bali, ito yung ginamit natin. Unahin natin itong badyaw type natin. Ito nga pala yung natin, yung pindutan. Pindutan tawagin namin o nagsisilbing pinaka-trigger. Ayan, kahoy yung ginawa ko. Tapos itong pantali natin is nylon. Tapos yung naman natin, yan, may butas yung ating shop. Tapos dito naman, stainless yan. Yan. Welding rod yung ginamit ko dito. Parang lumalabo yung video natin. Ito naman yung sabitan natin sa ating rubber. Napakita ko. So ayan, mahaba yan. Binutas kasi yung shop. Tapos nilagay itong stainless din na welding rod din to. Yan. Ayan. Tapos dito naman tayo sa dulo. Dito, yung iba, yung ginagamit is stainless na pinapaikot dito. Pinapaikot. Kikita nyo, yung sa atin is direct na. Yung line natin, direct na. Dyneema yan. Ayan. Ayan. Ganun lang yan. Ayan. Wala na tayo ditong tubo. Yung pinapasukan ng shop. Yung iba kasi meron yan. Yung sa atin wala. Hindi na ako na gumagamit yan kasi ito naglalak din naman yan. Pag nakaganyan na, kahit kalog-kalogin mo yan, hindi naman yan makakalas. Ito naman yung natin. Yan. Pangsabit natin. Stainless na number 20. Ganito lang paggawa ko. Try natin isabit.
Yan. Pag nagano tayo, naglulod ng ating rubber, kailangan nakadiin dito. Ugaliin natin nakadiin dito yung ating daliri. Para hindi siya mag-release agad. Yan. Kalod na yan. Dahil sa mahaba nga ito, kasi yung dalawa. Yan. Dalawa. Yan. Bali yung ano natin, yung sima natin is Simi Abanico. Ang haba nito is 100 cm. Yung isa natin na ganito, yung itim yung rubber, ano yun, 95, medyo mas maiksi dito ng konti. 95 cm. At ito naman yung ating roller type. Yan. Pa natin na pinturahan. Ito yung ano ko, line release, PVC. Yan. Ito naman yung ano natin, fill. Ito. Yan, lagyan ko yan ng ano, ng sabitan ng ating line natin dito. Yan. So, ganun lang yun. Yan. Set up natin. Ang haba nga pala nito mga idol is 130 cm. Itong rubber natin mga idol, ano to, 18 mm, dati 17, ngayon naman 18 na to. Yung mga black natin, ano yon, 17. PVC yung ginawa ko dito. Yung ginamit ko dito PVC. Lagyan ko ng epoxy. Yan. Epoxy din to. So, mga idol, bali hanggang dito lang muna yung ano natin. Video natin. Sa next upload na lang tayo mag-shout out. Mahaba na yung video natin. So, mga idol, hanggang sa muli, kita-kits tayo sa next upload natin. Maraming salamat po mga idol sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Mabuhay po tayong lahat, and God bless.